Mariing pinabulaana ng Department of Social Welfare and Development ang ulat na nagkukulang ang mga inihahanda nilang family food packs para sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nananawagan din ang ahensya para sa karagdagang volunteers para sa pag-repack. Si Noel Talakay ng PTV para sa Balitang Pambansa. Sapat naman ang mga tao sa mga production hubs ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang nilinaw ng tagapagsalita ng ahensya na si Assistant Secretary Irene Dumlao matapos manawagan ang ahensya ng volunteers para tumulong sa pag-repack ng mga family food packs. Actually, Noel, ang yung pagtawag natin for volunteers ay hindi po nangangahulugan na nagkukulang po yung pong ating items. Actually, pinaiigting po ng DSWD yung pong pag-preposition natin ng mga goods. Hindi lamang po para pangtugon sa eruption ng Mount Kanlaon, pero para din po doon sa paghahanda ng iba pong mga disasters, emergencies na maaari pong kaharapin ng ating pong bansa. Sa isang family food pack, pang 3 araw ito, isa-isang linggo, 2 hanggang 3 family food pack ang matatanggap ng isang pamilyang may 5 miyembro. Mahigit 12,000 na pamilya na ng Negros Island Region ang apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Ang lahat ay natulungan habang nananatili sa mga evacuation centers. Pagtitiyak naman ng DSWD, handa po ang DSWD na magbigay ng augmentation support sa mga local government units. Sapat po ang ating mga resources. batay sa tala ng ahensya, higit 2.7 million ang kabuang-bilang ng family food packs nationwide at mayroong mahigit 93 million na standby funds. Nasa mahigit 150,000 family food packs naman ang naka-preposition sa Negros Island region. At nagpapatuloy pa po tayo na mag-produce ng karagdagan dyan sa ating mga major hubs, particularly the National Resource Operations Center at sa Visayas Disaster Response Centers. May babala naman si Dumlao sa mga politiko na mananamantala sa mga family food packs. Giti Dumlao, bawal itong itamper para palitan o bawasan ang laman nito. Base na rin sa batas na Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Kung sino man ang mapapatunayan na gumagawa nito ay maaring patawan ng perpetual disqualification na makaupo sa mga government offices at makatakbo sa politika. Ngayon po, doon nga sa batas, yung Republic Act 10121, kapag po may violation, sinasabi po dyan na maaari silang ma-penalize from at magmulta ng 50,000 to 500,000 or makulong of 6 years up to 12 years. Or maaari din naman pong both, no, upon the discretion of the court. Including po yung perpetual disqualification from public office. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay para sa Balitang Pambansa.